Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong magandang balita kahapon. Ito yung bagong pagkadiskubre ng Malampaya. Ito yung natural gas ng Pilipinas with cooperation with Shell, Chevron and the government of the Philippines. Yung tatlo na yan ang may-ari ng Malampaya. At good news, nakadiscover tayo ng bagong miminahin na natural gas. Malapit lang din doon sa dating Malampaya Power Plant. Kaya napaka good news yan. Kahapon ay binalita yan mismo ng ating presidenteng PBBM. Ngayon marami ang nakarinig nitong Malampaya pero hindi naintindihan kung ano ito. Kaya ito, humiram tayo ng video kay Ed Linggau para ipaliwanag sa atin ni Ed Linggau, kudos kay Ed Linggau, kung ano itong Malampaya Power Plant. Bakit ba hindi gaanong nakaapekto ito sa presyo, sa rate ng electricity, lalo na dito sa Mindanao? Kaya ito ipapaliwanag ni Ed Linggau, atin na pakinggan. Ilang beses na po niyong naririnig yung Malampaya na yan. Pero marami ang hindi talaga pamilyar kung ano po ito. Ang Malampaya po ay ang $4.5 billion deep water gas to power project sa northwest ng Palawan na joint venture ng Shell Philippines, Chevron at ng gobyerno noong 2001. 10% po ang taya ng gobyerno dito dahil tig 45% ang taya ng Shell at ng Chevron ng mga higanteng oil and gas so companies. atin Anong balikan ginagawa nitong ang tayada o itong share capital ng gobyerno natin at ng dalawang malaking kumpanya ng langis. Ito yung Shell at Chevron. So 45% ang Shell at Chevron at ang ating gobyerno ay meron lamang 10% na share sa capital nito. Kaya ibig sabihin, kunti lang ang share din ng ating gobyerno dito sa Malampaya Power Plant na ito, na mayroong na-harness na mga natural gas sa ilalim ng ating kalupaan sa karagatan. Di ba ang karagatan, andin kalupaan, andin ilalim pa ng kalupaan. Well, merong diagram dito mamaya. Makikita nyo kung gaano kalalim yan, ang pagkuha ng natural gas na yan. Ito ay hindi natin ramdam dito sa Mindanao, mga kababayan. Kahit nga sa Visayas, parang hindi na gamit doon ang Malampaya Power Plant. Mukhang sa Luzon lang yata ito kasi ang Luzon ang pinakamalaking gumagamit ng natural gas o enerhiya dahil sa nandun nga yung napakaraming pabrika, napakaraming populasyon sa Luzon, lalo na sa Metro Manila. Kaya yun muna ang inuuna sa pag-supply nitong natural gas na ginagamit natin as enerhiya, nakapagpailaw ng buong syudad, ng buong Luzon. At ang good news nito ay itong bagong nadiskubre ay mayroong capacity o deposito na mas malaki pa sa naunang ginamit sa Malampaya, which is ngayong 2027 ay maubos na daw yung makukuhang natural gas sa itong dating lokasyon ng ginagamit ngayon na Malampaya Power Plant. Kaya balik tayo kay Ed Linggau para sa magandang paliwanag dito sa natural gas na ito. Gas companies. Anong ginagawa nitong Malampaya? Hinihigop po ng gas rig ang natural gas deposits mula po sa lalim na 850 meters sa ilalim po ng dagat. Mula sa offshore platform, dinadala ang natural gas ng mga higanteng tubo papunta po sa isang planta sa Batangas. Ang tubong yan may haba ng 500 kilometro. Galing sa may Palawan kasi nandyan sa
ang Malampaya Power Plant ay nandyan malapit sa Palawan. Galing sa Palawan ay 500 kilometers ba yun? Sinabi ni Edlingaw, ang layo-layo, no? At malalaking tubo yan na diyan dumadalo yung natural gas. At doon sa relay powerhouse sa Batangas daw. Batangas to Palawan, dumadaan yung tubo sa ilalim ng dagat. At ang lalim ng pagsipsip ng mga tubo na yan sa ilalim ng seabed ay nasa 800 meters. 800 meters, napakalalim, grabe. Napakalalim pala niyan. At kaya nga hindi natin ramdam dito sa Mindanao o sa Cebu o sa Visayas. Dahil pala yung tubo mismo ay nakadirekta na doon sa Batangas, which means Metro Manila ang nakikinabang yan at buong Luzon. Sana naman sa pangalawang Malampaya Power Plant ay makinabang din ang Visayas at Mindanao. So kung gano'n na ang isang power plant ay isang isla lamang sa Pilipinas ang kayang suportahan ito, ang Luzon lang, ang Visayas, ang Mindanao ay wala. So ang magandang gawin itong malalaking kumpanyang Shell, Chevron at PNOC ng Pilipinas ay magdiskubre pa ng ibang sites diyan sa Malampaya, sa Palawan malapit. Magdiskubre pa at magnina pa ng gagawa ng dalawang power plant para isupply din sa Mindanao at Visayas kasi napaka-unfair naman yan. Gumagastos ang gobyerno, gumagastos ang dalawang malaking kumpanya, diba, joint ventures, pero hindi nakikinabang ang mga Bisaya at saka mga taga Mindanao. Diba, medyo unfair yan eh. Oo nga, mayroong na-discovery na bago ngayon na Malampaya, Part 2. Pero hindi tayo masaya eh. Ang masaya dyan ay taga Luzon lang, taga Metro Manila. Dapat gawa ng gobyerno yan na ma-distribute yan to Luzon, to Visayas, and to Mindanao. Dapat tatlong hati yung distribution yan. Kahit konti lang ang may bigay sa Mindanao o Visayas, basta patas, di ba? Merong favoritism eh. Merong favoritism, kaya tuloy hindi ramdam ng mga Bisaya, ng taga Visayas at Mindanao, itong ating natural gas na Malampaya Power Plant. Okay, balik tayo kay Ed Lingaw. Pagdating sa lupa, ang natural gas ay nagpapatakbo ng 50 power plants. Ang pinakamalaki ay ang Ilihan Power Station na may 1,200 megawatts at ang Santa Rita na may 1,000 megawatts. Suma total po, ang natural gas mula sa Malampaya ay nagbibigay ng 3,200 megawatts ng kuryente sa buong Ito, Luzon. ang buong Luzon pala ay nagkukonsumo ng 3,200 megawatts at nakakatulong ang Malampaya dyan. Di ba sa Metro Manila ay merong Maria Cristina Falls, di ba, na isang hydroelectric plant din. Dito naman sa Mindanao ay meron tayong yung Salanaw, di ba? Yung Salanaw na hydro power plant. Pero kulang pa rin eh. Kaya ito na yung chance, ito yung Malampaya natural gas. Dapat minahin talaga yan ng to the maximum, di ba? Kailangan magkaroon din ng distribution sa Visayas at Mindanao. Kahit na pakunti-kunti lang. Sa Luzon, meron pala 5 power plant doon eh. Di ba? Ayan sa Ilihan, Santa Rita, San Lorenzo, San Gabriel, at saka Abion. So 5. Kahit sa Cebu lang muna, di ba? And then dito sa Mindanao, kahit sa Surigao lang muna. Di ba? Kasi Surigao pinakauna na syudad sa Mindanao eh. Kaya Surigao muna, and then Caraga, and then Agusan, and then papunta na doon sa Davao, Cotabato. Pero meron namang
meron namang mga bagong na-discovery sa Mindanao, no? Na mga anuhin pa yan, miminahin pa yan na mga source din ng natural gas na katulad nito. Marami sa Mindanao. Kaya lang kulang talaga ng ng itong mga kumpanyang magmimina niyan. Ang problema kasi sa Mindanao, yung na-discovering merong natural gas ay nasa lugar na red spot. Red spot, ibig sabihin dangerous. Danger na mga lugar. Magulo. Sa Mindanao south of Mindanao Kaya walang mag-venture doon ng mga kumpanya kasi hinihingian ng tinatawag na na tax. Yung sa ating mga kapatid na rebelde. Hinihingian sila Kaya walang nagbe-venture doon. Pero merong natural gas dyan sa south of Mindanao. Napakalaking deposito yan. Pero wala talagang magmimina dyan. Kasi alam nyo na kung anong mangyayari. Kaya ang Mindanao ngayon ay isa pa ring promised land. Ang Mindanao ang pinakamalaking isla sa Pilipinas Narito sa Mindanao ang pinakamaraming ginto. Pero walang magmimina kasi hiningian ng tax nitong mga kapatid natin sa bundok. Ganon din sa magmimina nitong natural gas. Hiningian din yan. At kung hindi magbigay, sinusunog yung mga kagamitan, di ba? Yung mga ekwipo. Kaya walang diyan. Kawawa ang Mindanao. Still a promised land. Palaging promise lang At siyempre doon talaga na-focus sa mga sa Luzon. Kasi siyempre nandun yung mga congressman, mga senador, ating presidente nakatira ng Luzon Kaya siyempre doon yung much of development. Okay, balik tayo kay Ed Linggao ng Frontline. Katumbas po yan ng mahigit 30% Ayan. ng kuryente na Buong kinukonsumo Luzon sa talaga buong Luzon. Sa kabuuan naman ng bansa, ito Malampaya Natural Gas po ang nagdadala ng higit 20% ng kuryente sa buong Pilipinas. May nadiskubreng Okay, bagong so ito natural na yung gas bago. field sa silangan Yung ng kanina, Malampaya yung sa may in-explain Palawan. ni Ed Linggao, yun yung 2021 Malampaya natural gas power plant na medyo depleted na. Mauubos na yung kanyang source or deposito nitong natural gas. Kaya nga, nagkumahog ang Malampaya Company na maghanap ng bagong miminahin na natural gas at sa tulong naman ng Diyos ay itinuro sila kung saan sila magbabarina. Kaya yan, good news, kahapon binalita yan ni PBBM mismo. Ang ating natural gas ay nandyan pa rin sa Malampaya. At binabantayan na nga pala yan ng ating Philippine Coast Guard, Philippine Navy. Binabantayan na yan ng mga barko kasi baka kapag mag-drilling na dyan ay biglang lilitaw yung mga inchik. Di ba yung monster ship ng inchik na Chinese Coast Guard saka Chinese Navy. Kaya binabantayan yan. Yan nga ang nakakatakot dyan baka hindi matuloy yung pagmimina dyan. Pagbabarina, yung drilling. Okay, so ito na yung bagong balita tungkol sa na-discovering natural gas ngayon. Malapit din sa power plant ng Malampaya. So ito ang balita. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Linggao. Bok, gaano kahalaga ang discovery na ito at paano ito makakatulong sa ating power supply? Okay, Jiggy, makakatulong yan sa ating power supply pero sa ating power prices, maybe not so much, but we'll get to that later.
Pero kasi kung titingnan mo yung mga datos na binigay ng Malacanang, medyo impressive nga naman na 98 billion cubic feet Marami, worth marami. of natural gas coming from this new Malampaya gas field. 5.7 million households that can be powered from this gas field. Ang laki. Also 14 billion kilowatt hours. Parang ang laki-laki nga naman na kuryente ang maring makuha dito. So, malaking bagay ito considering Okay, so kailangan natin ng dahil nga stable power malaking supply. power ang makukuha dyan, halos times 4 yung dating Malampaya. So dapat susuplayan na rin ang Visayas sa Mindanao. Kawawa naman kami dito, di ba? Palaging brown out eh. Kasi kung Luzon pa rin yan, pareho lang naman tayo nagbabayad ng taxes. Mga Bisaya, taga Mindanao, parehong nagbibigay ng tax sa gobyerno. Tapos ang ginagastos naman dyan, pagbili ng mga tubo, nadadaluyan ng natural gas na yan, papuntang Batangas, papuntang Luzon, ay gastos pa rin yan ng ng ating taxpayers, ng mamamayan. Of course, with collaboration with Shell and Chevron. At bakit naman 10% lang ang naibigay na share ng ating gobyerno? Kaya tuloy konti lang din ang ating hati kung ano man ang kita diyan sa Malampaya, di ba? Ang nakikinabang diyan ay Shell pa rin at Chevron eh. Bakit ba hindi tayo makapagbigay ng medyo malalaking puhunan para naman malaki ang return of investment? Pero kung sa pagnanakaw ay trilyon-trilyon ang nanakaw eh. Mga diskaya nakapagnakaw ng 300 billion, di ba? Iba pang congressman nagnakaw, ibang senador, Saldico, Romualdez, at sino pa. Di ba? Kung binigay na lang yun na capital sharing with Chevron and Shell, isa na malaki rin ang ating return of investment. Kaya hindi natin naramdaman kasi 10% lang yung atin binigay na kapital eh. Tapos yung Chevron at Shell, 45% sila sa gastos. Kaya hindi makapag-decide ang gobyerno na sige, lagyan nyo ng tubo papuntang Cebu, papuntang Surigao. Kasi ang magdi-decide pa rin yan kung saan dadalhin yung supply ng gas galing ng Malampaya, ng Palawan, ay yung Shell at Chevron pa rin dahil sila yung mas malaki ang kapital. Yan ang dyan. Kaya yung gobyerno dyan ay hindi makapagsabi sa Shell at Chevron na lagyan nyo ang Cebu, lagyan nyo ang Visayas. Yan yung mahirap. Kasi kapag mga natural gas na, nagtitipid na tayo. Diba? Yung gobyerno 10% lang yung binigay na kapital sa joint ventures. Pero kapag nakawan na ang ating pag-usapan, yung pagnanakaw, ang dami-daming ninakaw eh. Ay naku, Ginoo. Diyos ko, lalo na ngayong bago na namang pag-drilling yan, di ba? Gagastos na naman dyan ang Shell at Chevron. Dapat ang ating gobyerno ay gagastos din ng katumbas ng ginastos nitong dalawang kumpanya para hati 50-50 sa kita. Napakaano naman ang gobyerno natin. Tinitipid kasi dapat nga dyan ay PNOC lang ang hawak, gobyerno lang talaga. Ang gobyerno natin ang magmimina dyan. Bakit nandyan pa rin ang Shell at Chevron? Di ba, mga kababayan? Bakit hindi magawa ng ating gobyerno? Ang dami-daming pera eh. Sinuuna kasi yung pagnanakaw, yan ang dyan. Okay, so ito, balik tayo kay Ed Lingaw. Also, keep in mind din na malaking bagay ang nakuha natin power supply. Also, keep in mind din na malaking bagay ang nakuha nating pera in terms of taxes and royalties mula dun sa, for example, yung unang Malampaya. We've gotten around 700 billion pesos in revenues from the operation of the original Malampaya. And not to forget na itong original Malampaya that started operation noong 2002
malapit nang maubos ang tansya ng mga eksperto by 2027 maring ma-deplete na fully itong original Malampaya gas field. In fact nga in 2015 naglagay sila ng depletion compression platform para bombahin yung natitirang gas dun sa ilalim para sairin kumbaga Tama, yung tama. natitirang gas dun sa original. So tamang-tama lang itong pagpasok itong bagong Malampaya oil field or gas field. Bok, gaya ng nabanggit mo ay impressive yung data nung Malacanang dito sa pagkakadiscover nito. Oo, yan. Pero yung sa atin, sa mga consumers, mapababa kaya nito ang singil. Oo. Well, yun nga yung interesanting tanong at ang interesanting sagot. It will give us stable supply, whether it will give us lower prices, hindi masyadong ramdam yan kasi kumpara mo lang doon sa unang Malampaya, hindi ganun kalaki, hindi ganun kasignificant yung pababa ng presyo. It give us more stable prices of power, lalo na ng mga panahon na akyat baba, biglang akyat baba yung mga presyo ng, for example, natural gas from abroad at coal and oil coming from abroad. So pag gumaganon-ganon yung merkado sa abroad, kahit pa paano meron yung epekto na nakukusyon yung impact niyan. But also keep in mind kasi ito hindi siya masyado bumababa dahil if you look at our energy mix, 60% ng kuryente ng Pilipinas ay generated by coal-powered power plants. 60%. Followed by mga 20% from renewables, yan geothermal at hydroelectric. Tapos mga 18% lang yung natural gas. So hindi siya ganun kalaki doon sa ating energy mix. That's one. Number two, may pagkakataon nga minsan na yung imported coal mas mura pa ang generation ng power niyan kaysa sa natural gas kahit galing Malampaya. At number three, kung titignan mo kasi, for example, yung power purchase agreements na pinirmahan natin with the power producers, that also puts in place sometimes mga fixed rates up to 25 years na hindi magbabago yung mga presyo ng kuryente. So hindi siya halos gumagalaw. Ito pala, bago malimutan, Malampaya provided mga 25 to 30% of the power requirements only of Luzon. Ayan, so hindi yan na yung nagbebenepisyo sinabi ko direkta, na sa napaka-unfair naman yan. Malampaya, yung Visayas Ang at dami-daming yung tao Mindanao. ng Visayas plus Mindanao pa. Di ba kaya tuloy madilim dito sa amin At saka bakit 18% lang yung yung na-share ng Malampaya in terms of energy consumption sa buong Luzon. Coal pa rin, uling pa rin pala yung pinakamura daw na mag-generate ng ng kuryente, yung ginagamitan yung makina ng uling. Kaya kung gano'n na uling yung mas mura, sabi ni Edlingaw, mas mahal pa daw yung nakukuhang gas sa Malampaya mas mura pa daw ang uling. Kung gano'n na uling yung mura, bakit hindi tayo magmimina ng uling? Meron naman kasing portion sa layer ng lupa sa planeta na maraming uling. Yan yung minimina doon sa US yung coal mining, uling. Kasi ginagamit sa mga makina yan para mag-generate ng kuryente. Kung gano'n na mas mura ang uling, di sa uling na tayo, bakit miminahin pa natin yung natural gas? Ang nagkikinabang dyan ay Shell at Chevron lang Di ba? Kaya si Edlingaw mismo nagsabi na ang nag-benefits niyan ay Luzon lang hindi yung Visayas at Mindanao. Kaya mukhang maligaya nga ang taga Luzon, pero mukhang walang epekto sa atin Pero ganun pa man, ay okay na lang. At least, medyo magaan ang buhay doon sa Luzon dahil nga merong naidagdag ngayon na magandang supply ng natural gas. Alright, maraming salamat kay Edlingaw at sa Frontline TV5 para sa hiram natin na video. At maraming salamat din sa inyo mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV, lalo na sa mga bagong nag-subscribe at lalong-lalo na sa ating mga avid followers noon pa man. Hanggang sa muli ako magpapaalam na love and peace at war.